Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ito po, nandito na naman po tayo. Magbigay po tayo ng maiksing komentaryo. Ito po tungkol dito kay Congressman Zaldico. Nitong linggong ito, naging mainit ang sagutan ni Senador Joel Villanueva at itong si Congressman Zaldico. Si Congressman Saldico ay ang pinakamataas na opisyal ng Kamara pagdating sa usapin ng pondo. Siya ang pinakamataas na opisyal sa House of Representatives pag pinag-usapan ang kontrol sa pondo. Hindi, ikalawa pala sa pinakamataas pag usapin ng pondo. Siyempre, ang pinakamakapangyarihan sa Kamara ang Speaker. Pero ang kanang kamay ng Speaker, kapag usapin ng budget ng kapag pinag-usapan ng pera ng bayan, yung national budget, ito si Saldico. Kasi siya yung House Appropriations Committee Chair. Lahat ng mga pinag-uusapang mga pondo tulad ng mga confidential funds na yan, intelligence funds, tapos ito ngayong naungkatan na 26.7 billion na pondo sa DSWD na hindi malaman ng mga senador kung saan nanggaling at paano napunduhan. O lahat yan, ang may alam niyan itong si Saldico. Pero siyempre, hindi niya magagawa yan nang hiwalang order ang speaker. Kaya ang pinakamakapangyarihan sa Kamara, sa mga kongresista, pag usapin na ng pondo, ang Speaker at ang House Appropriations Committee Chair. Ang House Appropriations Committee Chair ay itong si Saldico. Ngayon, grabe ang mga akusasyon ni Joel Villanueva dito kay Saldico. Inisa-isa niya yung mga maanumalyang mga transaksyon na nasangkot itong si Saldico at ang mga korporasyon o mga negosyo na ito ang may-ari. Ngayon, maaaring magtatanong kayo sa akin, totoo ba kaya, attorney, yung mga sinabi ni Villanueva tungkol kay Saldico? Mga kabunyog, ako'y taga Bicol, itong si Saldico ay Bicolano, taga Albayan, matagal na yan sa Kamara. Ang kanyang party list ay Ako Bicol. Noon pang mga panahon nang nagsisimula pa lang ang party list, yung Ako Bicol niya, nandyan na yan, namamayagpag na yan. Hanggang ngayon, yung Ako Bicol party list niya na yan. Ano yan? Pero sa ngayon, iba na ang kapangyarihan nito ni Saldico. Mas makapangyarihan na nga kila Salceda. Pagdating sa Albay, ang mga politiko ng Albay, si Joey Salceda, si Lagman, si Salceda, kung sa ngayon pag-uusapan, mas mas sumusunod na yata kay Saldico eh. Bakit? Bakit mas makapangyarihan na itong si Saldico kaysa kila Salceda pagdating sa Albay? Kasi ito ang House Appropriations Committee Chair. Nasa kanang kamay ito ni Romualdez. Kaya sa ngayon, isa ito sa mga pinakamakapangyarihang mga politiko dito sa Bicol. Yung mga lumang politiko ng Bicol, mga tulad nila Salceda, mga tulad nila Villafuerte, halos na nito? Halos natapatan na nito. Kung hindi man natapatan, nalampasan pa nga eh. Bakit? Ikikwento ko sa inyo kung paano to naging ganyan itong si Saldico. Saan galing? Saan galing ang yaman at kapangyarihan nito? Totoo ba ang sinasabi ni Joel Villanueva tungkol dito kay Saldico? Mga kabunyog, yan ang pag-usapan natin. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Pakinggan muna natin ang mga sinabi ni Joel Villanueva. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away,
kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. O yan, mga kabunyog, napanood nyo yung mga sinabi ni Joel Villanueva tungkol dito kay Zaldico. Bakit po ba umabot sa punto na in-expose yan ni Joel Villanueva? Nagsimula po kasi yan, dito pa rin yan konektado sa away ito po, away pa rin po yan sa Chacha, sa People's Initiative. Ay kasi nga po, 'di ba, hinamon ng Kamara ang Senado. Ay ang leader ng Kamara, yung kanilang may majority floor leader, si Manix Dalipe, nag-press briefing. Nag-press briefing. Sabi ni Manix Dalipe, yung majority floor leader ng Kamara, china-challenge ko ang mga senador. Magano kayo, openly sabihin nyo, sino sa inyo ang pabor sa Chacha, sinong hindi. Huwag na tayong maglokohan para malaman natin. Ay nag-privilege speech itong si Villanueva. Sabi ni Villanueva, who is he? Sino daw ba siya? Ibig sabihin, sino daw si Manix Dalipe para magsabi ng ganun? Ay nainsulto rin yung mga kongresista. Ang sabi rin ng mga kongresista, ang yabang naman ni Joel Villanueva. Who is he din? Sino din daw ba si Joel Villanueva? Kasama sa mga umatake kay Villanueva sa ganyan, itong si Zaldico. Ay siyempre, ito na. Kaya bumalik na, nag-respect ngayon si Joel Villanueva kay Zaldico. Ang mga nilalabas ni Zaldico ngayon, ay ni Joel Villanueva, ay yung mga issue kay Zaldico. Sino nga ba si Zaldico? May binabanggit itong si Joel Villanueva na korporasyon. Ang tawag, SunWest Construction. Ano po ba yung SunWest Construction? Sa totoo, kilalang kilala sa amin yan dito sa Bicol. Ang SunWest Construction na yan ay isang malaking construction company. Kontraktor po yan si Zaldico. Yan po ang kanyang flagship na korporasyon, SunWest Development
Sunwest Construction. Oh. Ngayon, lumaki ng lumaki yung Sunwest na yan. Alam nyo kung anong kwento niyan, ha? Ang kwento niyan ganito. Ito kasing si Saldico, ang ginawa niya, hindi naman to masyadong maimpluwensya dati. Hindi naman ito dito nag-governor man lang or nag-mayor. Hindi. Kontraktor lang ito. Kontraktor talaga ito. Sa simula, maliit lang ito na kontratista. Itong si Saldico. Yan si Saldico, maliit na kontratista lang yan mga kabunyog. Dito sa Bicol. Pero anong ginawa niya? Nagbuo siya ng party list. Nung mga panahon na kunti pa lang ang party list, ang naglalaban-laban pa noon sa nangungunang party list, yung Ako Bicol, saka Bayan Muna. Bayan Muna, saka Ako Bicol. Pero ito, na kung sa nakuha ng patama nito, ni Saldico, yung Ako Bicol, nag-top notcher ito yung Ako Bicol na yan. Na mahigit mga 2 million yata ang nakuha ang boto niyan. Nakuha niya kasi yung boto ng mga Bicolano, Ako Bicol. Wala pa nung ibang party list dito sa Bicol. Ngayon kasi maraming party list na sa Bicol Yung Bicol Saro, party list yan dito sa Bicol, kay Villaperte naman yan Pero nga noon, Ako Bicol. Ngayon, sumali sa party list itong Ako Bicol, so naging congressman. Hindi pa itong si Saldico ang umuupo noon. Hindi pa. Sila Garbin. Yung nakita niyong nagpapa-interview rin sa TV na nagsusulong ng tiyatsa, yung attorney Garbin, yun ang nakaupo bilang congressman ng Ako Bicol. Ito si Saldico hindi. Nakatutok siya sa negosyo ng Sunwest. Pero tao niya yan si Garbin. Yung Garbin na yon na umuupo noon sa Kongreso bilang kinatawan ng Ako Bicol party list, tao lang yan ni Saldico. Yung isa pa, kung maaalala nyo noon, ang isa pang congressman noon ng Ako Bicol, natatandaan nyo si Rodel Batucabe? Si Rodel Batucabe, congressman din niya ng Ako Bicol. Yun ang mga pinapaupo ni Saldico noon. Hindi pa si Saldico ang nagre-represent ng Ako Bicol noon. Si Garbin at saka si si Rodel Batucabe. Maano nyo yan? Si Rodel Batucabe, dati yan na congressman ng Ako Bicol. Pero pinatayan, binaril. Inassassinate doon sa Daraga Albay. Hindi nga alam kung sinong nagpa-assassinate doon. Ang sabi nga, malamang awayan sa pondo Alam na. Di ba? So anyway, itong si Saldico noon, hindi. Nakatutok siya sa negosyo. Sunwest. Pero may party list siya. Itong Ako Bicol, yan ang ginagamit niya para maka-impluwensya. Siyempre, kung mayroon kang party list at mayroon kang mga congressman na nakaupo, sila Batucabe, sa kasi Garbin, alam naman ng lahat na tao mo lang yon, ikaw talagang nasa likod nun. Kaya itong si Saldico nun, hindi siya nakaupo sa Kongreso, pero alam ng lahat na siya ang nasa likod ng Ako Bicol party list. So ang ginawa niya, nagpi-finance siya ng mga kandidatong senador. Ang alam ko, ito ang gumastos ng kumandidato si Joker Arroyo. Yun, siya ang gumastos ng sinasabi, siya yung nag-finance niyan nung kandidatura ni Joker Arroyo. Si Angara yata, ito rin ang nag-finance Basta ang ginagawa nito ni Saldico, aside dun sa kanyang party list na Ako Bicol, nagpi-finance siya ng mga senador. Tapos pag nananalo yung mga senador, yung mga PDAF noon, yung pork barrel noon, yung mga pondo niya ng mga senador na yan, doon sa kanya linalagay. Kumbaga yung construction company niya na Sunwest, yun ang nag-i-implement. Kaya lumaki ang pera nito ni Saldico. Yun ang kwento diyan. At nung panahon ni Gloria Arroyo, mayroon itong dinevelop na resort dito sa Bicol, ang tawag Misibis. Misibis. Pag sinabi mo dito, yan? Sa Albay, doon sa Bakakay. Ang laki ng na yan, yung resort na yan. Sa kanya yon, yung mamahaling resort na yan sa Bakakay Albay, Misibis Bay Resort. Kanya yan, sa Sunwest yan. Nung mga panahon, ang hirap makarating diyan sa Misibis na yan. Anong ginawa? Kinonstruct diyan ng mga kalsada. Yung mga proyekto ng gobyerno doon ginawa. Kaninong mga proyekto yon? Kila Angara yata yan, saka kila Joker Arroyo. Bakit doon linagay ni Joker Arroyo yung kanyang mga projects papunta doon sa Misibis? Ay kasi nga,
Ang nag-finance ng kanyang kandidatura, ito daw si Saldico eh. Di siyempre, yung pork barrel ni Joker at ng iba pang mga kongresista na tinulungan, na mga senador na tinulungan niya, doon linagay. At nung ang sinasabi, ito, hindi natin kumpirmado ito, ang misibis daw na yan, part owner daw niyan, ay si, Gloria Macapagal Arroyo. Yan. Kasi nga, dahil dinidevelop na yan ni Saldico yung misibis na yan, syempre, ang mga kinurakot ng mga politiko tulad ni Gloria, saan ilalagay o i-invest dyan? O kaya, ano daw dyan eh, kasusyo daw. May-ari din daw ng misibis na yan, itong sila Gloria Arroyo. Dahil nga, kontratista ito si Kaya ano talaga ito? Kilala ito si Saldico na negosyante, tapos mayroon siyang clout sa politika sa pamamagitan ng Ako Bicol, nagpifinance siya ng mga kandidatong mga senador. Pag nananalo yung senador na pininance niya, yung mga proyekto nun, dun sa kanya dinalagay, siya ang nag-i-implement niyan. Kaya lalong yumaman ang yumaman ito. Ngayon, fast forward tayo. Nakaupo ang Marcos. Nakaupo ang Marcos. Ito ang Bicol na hindi sumuporta kay Leni Robredo. Marcos ito eh. Marcos ito. Kunwari lang, Leni ito, pero sa totoo, Marcos ito. Ngayon, nanalo siyempre nanalo si Marcos. Di nakaupo siya ngayon. Nakaupo sila, Ako Bicol. Ginawa siyang House Appropriations Committee Chair ni Romualdez. Bakit ginawa siyang House Appropriations Committee Chair? Kasi magaling nga ito sa makis-makis, magaling ito sa transaksyon. Yung pinaghahalo mo ang politika at negosyo, magaling ito. Magaling ito sa ganyan. Magaling itong gumawa ng pera eh. Ayan ang kailangan nila Romualdez at nila Marcos eh. Yan. Ano yan eh. Tama yung sinasabi ni Villanueva. Di ba? Yung sinasabi ni Villanueva na na nasangkot ito. Sa Parmali hindi ko alam yon, pero yung overpriced na mga laptops, 'di ba nung panahon ng COVID, yung mga teachers bibigyan ng mga laptop para sa online class, no. Yung DepEd noon ipinasa sa PSDP Procurement Service of the Department of Budget and Management para yung PSDBM na yung mag-procure. 4 billion yata ang halaga noon. Yung isang laptop na nagkakahalaga lang ng parang 20,000 ba yun? Ginawa nito overpriced. Nagiyatang 60,000 yung isang laptop eh. Tapos ang mga specification pa luma. Kaya yan yung kaso nung overpriced na laptops na outdated. Yan. Ang nakakuha ng kontrata na yon, SunWest din. Yung SunWest na pag-aari ni Saldico. Kaya lang ang palusot ni Saldico, ay wala na ako. Nag-divest na ako. Wala na akong investment diyan. Hindi na ako involved diyan sa SunWest. Sus, maniwala naman tayo. Maniwala naman tayo. Kaya, yung SunWest na yan, talagang marami siyang nakukuhang proyekto sa gobyerno. At tulad nun, saka, ang nakapag-ano doon, tingnan mo, kontraktor ka, construction ang negosyo mo. Tapos nakakuha ka ng kontrata sa pag-supply ng laptops. Diba? Doon pa lang. Doon pa lang ang tindi na. Kaya itong si Saldico, perfect talaga ito na maging House Appropriations Committee Chair. Kung ang purpose mo ay isang magaling na kongresista na pinaghahalo ang negosyo at saka politika, perfect yan si Saldico. Kasi yan ang negosyo niya. Politika at negosyo, pinag-aano niya yan, kukombine niya yan. Kaya, siya ang nakalagay dyan ngayon bilang House Appropriations Committee Chair. Tama yun si Villanueva. Para kang naglagay ng bantay ng blood bank, si Dracula ang linagay mo. Yan yun. Yan yun mga kabunyog. Kaya yan dito sa amin sa Bicol, masyado na tong malawak ang kapangyarihan nito ngayon. Ang SunWest, napakalaki na dito ngayon yan. At saka, yung dating congressman niya na si Garbin, di ba? Yun yung dating umuupong congressman ng Ako Bicol. Wala na, tumakbong mayor ng Legazpi City. Yun, kalaban si Rosal. Muntik nang matalo si Rosal.
Muntik nang matalo. Ilan lang yung pero prinotesta ngayon si Rosal. 'Di ba na disqualify si Rosal? Oh, kaya lang nakahingi ng TRO. O nakahingi ng TRO. Ngayon yung Garbi na yon, yan yung nagsusulong ng Chacha, itong People's Initiative. Sa Bicol, itong Ako Bicol ang nagsusulong ng People's Initiative. Ngayon, sa 2025 elections, ang tatakbo ng gobernador ay si Salceda. Lalabanan ang Lagman. Ang magkakakampi ngayon diyan sa politika sa Albay, itong Ako Bicol saka si Lagman, ay si Salceda. Kalaban nila yung Lagman. Yan yung kaya nakikita nyo ang politika ngayon ng Albay. Ito na sila Saldico. Mayor ng Legazpi, yung Garbin. Tapos yung governor, si Salceda. Pero yung kapatid nito, si Christopher Co, kapatid nito ni Saldico, tatakbong congressman ng 2nd District. Yung distrito ngayon ni Salceda, ang papalit sa kanya, kapatid nito, si Christopher Co. Tapos si Salceda naman, susuportahan nila Saldico sa pagka-gobernor. Yan, ganyan sila. Matindi yan. Kaya nakikita nyo ngayon si Salceda, di ba? Grabe kasi si Salceda, pinaglalaban talaga ang Chacha, People's Initiative. Kasi nga siya ang imamanok nila Marcos at nila Romualdez at saka ni Saldico. Susuportahan sila ni Saldico bilang gobernador panlaban kay Lagman. Yung kapatid naman ni Saldico, si Christopher Co, yun naman ang magiging congressman, papalit kay Salceda. Ganyan ang politika. Si Garbin, na dating Ako Bicol Party List, congressman, mayor ng Legazpi City, ganyan mga kabunyog ang nito. Ganyan mga kabunyog, ganyan ang politika dito sa Bicol at ganyan din ang politika sa buong Pilipinas. Ay, grabe mga kabunyog. Grabe itong nangyayari. Kaya, sa totoo lang, nang linagay itong House Appropriations Committee Chair ni Marcos at saka si Romualdez, sabi ko, alam na. Alam na. Tama si Villanueva. Inilagay mo si Dracula na bantay ng blood bank. Kaya, tingnan nyo ngayon pag pinag-uusapan ang pera ng bayan. Para lang silang naglalaro ng pera eh. Diba? Imagine niyo 26.7 billion ilalagay mo sa sa DSWD. Para saan yun? Para sa People's Initiative, papirma sa Chacha. Ganyan mga kabunyog. Sabi ni Andre Ballena, ang lupit ng pangalan niya, Dracula. Si yun, si Villanueva ang gumamit. Wala pala minti sinabi ni Villanueva, sabi ni Juan is the one. Totoo yun, kaya lang, bakit niya ngayon linabas lang yan? Alam naman ni Villanueva yan. Noon pa, alam na nila yan. Kaya alam nyo, maganda rin itong nag-aaway-away itong mga senador at kongresista, nag-aaway-away itong mga unitives na to kasi lumalabas ang mga baho nila eh. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.